OMG, BBM, umamin na. Nako, binigla ang lahat, yari ang mga kasabwat dito. Yan po ang ating alamin mga kababayan dito sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po. At eto nga mga karibin natin, no, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga mga kababayan, ito pong si Representative Paulo Ortega. May bago pong pahayag mga kababayan at sabi niya po dito, the people have spoken. The Duterte era is over. Ayan. Tapos na daw ang panahon ng mga Duterte. Talaga ba? Ngayon pa nga lang kinakabahan na kayo kay BP Sara No? Bakit ba atat na atat itong si Paulo Ortega, no? Si Representative Paulo Ortega na makaupo si hindi makaupo si BP Sara, no? Ang nakikita ko dito mga kababayan, isa rin ito yata sa mga nabigyan ng maleta. Opo. Ito po ang balita mga kababayan patungkol po dito, no? Ayon po dito, Representative Ortega naniniwalang wakas na ang impluwensya ng mga Duterte. Para sa inyo, no? Para sa inyo, pero para sa amin pong naniniwala, ay nako, napakalakas po talaga mga kababayan. Naniniwala si Representative Paulo Ortega na malinaw ang ipinakita ng taong bayan ang pagtatapos ng impluwensya ng mga Duterte sa bansa. Kasunod ng resulta ng survey na inilabas ng Okta Research noong Pebrero. Ayon kay Ortega, nakasaad sa survey na nakapagtala ng 36% no? Public trust kay Bongbong Marcos habang 18% lamang ang pumabor sa kampo ni Rodrigo Duterte. Abay, ano pala ito? Si former president pala ang tinutukoy dito ni Paulo Ortega. Anya tunay ito na unti-unti nang humihina ang suporta ng mga Duterte. The people have spoken. The Duterte era is over. Team Pilipinas is moving forward, pahayag ni Ortega. Iginit pa ng mambabatas na pinapakita ng naturang survey ang pagbabago ng sentimento ng publiko at ang pag-usad ng bansa tungo sa bagong direksyon sa larangan ng politika. Ay nako. Para sa kanila, no? Para sa kanila mga kababayan, talagang tapos na talaga ang Duterte sa kanila. Dahil hindi naman sa kanila natatapos Sa atin po natatapos kung sino ang gusto ng taong bayan at kung sino ang hindi gusto ng taong bayan. For example na lang mga kababayan, si Trillanes, di ba? Nagdesisyon po ang taong bayan na wag na si Trillanes, sinungaling no? Hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover si Trillanes. Kahit siguro ko ito kahit anong takbuhan ni Trillanes, mapa-local man yan or mapa-national, hindi na talaga siya yan talaga ang tapos na. Hindi siya mananalo. At yan ang sinasabi nating tapos na ang karir niya. No? Pero ang Duterte mga kababayan, napakalayo sa pagtatapos. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Diba? Pero kung para kay Ortega, tapos na, wala tayong magagawa. Ito po ang naging komento ng ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po ni Jojo, 24 years at least, the Duterte is willingly with optimism accepted and will be fought for by the majority of the Filipino people. Yes. Ito sabi ni Mel Ross, Ghost Sorby ba yan? Ghost Sorby daw. Sir, you might be dreaming. Hindi lang basta dreaming ito. Daydreaming po or nightmare po ang tawag dito kay Ortega. Bangungot po ito sa kanya. Mamaya ipapakita natin kung bakit bangungot ito para sa kanilang mga hinayupak. Ito pa mga kababayan. Sabi po, the Duterte era is just starting. Yan nga pong sinasabi ko, nagsisimula pa lang tayo mga kababayan. Okay? People have spoken. When, where, how, di Carabao. Oh, yeah. Anyway,
Ano po ang inyong masasabi dito mga karibu natin sa sinasabi po ni Ortega na the people have spoken? No? The Duterte era is over. Pero eto talagang mag-o-over sa inyo mga hinanindot kayo dyan sa Kongreso. Ito po ang mag-o-over sa inyo ngayon. Sabi po kasi dito mga kabayan ni Vice President Sara Duterte, administrasyong o sa balita, no, dito sa ang balita ngayon, administrasyong Inday Sara Duterte hahabulin umano ang mga nagkasala sa bayan. Abay, good news niyan. Lahat boboto dito kay VP Sara sa pagkakataong ito kasi walang Pilipino na ayaw, na ayaw lahat ng Pilipino gustong may mapanagot, di ba? Ito na yun. This is it mga kababayan. Napakaganda po nitong ano na to. Itong statement na ito mga kababayan. Okay? Very, very powerful yung statement na ito. Nahahabulin umano ang mga nagkasala sa bayan. Di ba? Napaka-powerful po mga kababayan. At I think they have a political will. Whatever they said mga kababayan, gagawin nila yan. Gagawin po nila yan. Yan na po ang tatak Duterte. Kaya abangan po natin. Ako, excited po ang 2028 mga kababayan. Ang tanong dito, mapapanagot ba? No? Yung mga big fish na nasa utak natin ngayon. Diba? Alam nyo na yan kung sino po yung mga big fish na yan. Pagdating po ng panahon, no? Hahabulin kayo. Ito po ang ilan sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Umpisa pa lang may direction na ya. Umpisa pa lang may direction na. Yan ang leader, hindi weak. Correct. 100 times ang diferensya sa present administration, no? Ito nga, yung present administration, ano bang pinangako nung nakarang eleksyon? 20 pesos per kilo ng bigas, 3 taon bago natupad. Di ba? Tapos ang dami pang kalokohang ginagawa, wala man nang nagsasaway. Kasi paano magsasaway? Ito, from the very beginning po ng kanilang panunungkulan, tinanggal po nila agad, no? Yung commission na tumitingin, yung watchdog, no? Ng ating kaban. Yung Presidential Corruption Anti-Corruption Commission, di ba? Tinanggal nila agad. Kaya doon pa lang, masabi ng, may plano to. Pero eto ngayon, mga kababayan, hahabulin. Hahabulin ang mga may sala sa bayan. Kahit yan lang ang gawin ni VP Sara, okay na tayo. Habulin niya lang, okay na. At least man lang makaganti tayo mga kababayan. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga kababayan? Just comment down below. Ayan. At eto, pasadahan na po natin itong video. Mga karibu natin, eto na po. Anyway, ngayon, pag-uusapan natin itong video na to, nakikita nyo, naku po, malupit itong video na ito dahil itong video na ito, talagang pinapakita na everything that is happening with the flood control scandal leads to Marcos. Pagka ganyan ng system mga kababayan, alam na natin ang ibig sabihin yan. Kaya alam natin kaliwat kanan ang pag-divert. Kaya nga yung sakit niya, tuberculosis. Ano ba yung sakit niya? Tuberculosis ba? Tuberculosis o baka naman diabetes control flood. Hindi nyo ba napansin? Ba't ganun yung sinabi niya sakit? Kasi nga, yun ang ibig sabihin nun. Divert the issue. Yeah? Ito na, pag-usapan na ho natin kasi maganda ho itong punto ni Erice dun sa tungkol dyan sa video na yan. Ako po, lupit talaga nito mga kababayan ito pag-usapan natin Okay. Pasok. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point.
President Bongbong Marcos's alleged role in the flood control scandal is again under scrutiny. Nako. This after a supposed exchange of text messages allegedly showing former Palace Undersecretary Adrian Nako. Bersamin as his bagman. A lawmaker now urges the Senate Blue Ribbon Committee to investigate. Let's get on point with Caloocan City 2nd District Representative Edgar Eriza. Congressman, maraming salamat po ulit sa Maraming inyong salamat. oras. Good evening. Malaki to, bago, Yes. dahil may text messages, meron daw CCTV. Just for context, I was able to speak to Congressman Tino during agenda, but for those who might not have seen it, watched it, Congressman Edgar Erice is also part of this group that was informed of alleged text message between Undersecretary Adrian Bersamin, who was the PLLO, the liaison officer, and President Bongbong Marcos. I'm going to start again from the beginning, Yeah. Congressman. I hope you don't mind. So your point of view. Ano ho ba? Paano to? Who, what, when, where, how, why? How did Okay, it all work? Thursday yun eh. Thursday, I was called by Congressman Libiste. Sabi niya kung pwede kayo mag-meet sa Makati. Tapos pinakita niya sa akin yung text messages allegedly between the President and Yusek Bersamin. Nako. Adrian Bersamin. Then, sabi ko sa kanya, meron ka bang Sabi niya, nakuha niya raw yun because Adrian, nung binanggit yung pangalan nila ni E.S. Bersamin at ni Adrian, ni Lucas Bersamin and Adrian Bersamin. ni Senator Lacson, na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion ni Yusek Bernardo. Tapos tinanggal nga si E.S. Bersamin sa kanyang pwesto. Nag-alala sila na magiging fall guy sila. Sila meaning the ES and Undersecretary Sabi Adrian. ni, yun ang sabi niya, magiging fall guy sila. Pero particularly, si Adrian ay nagpunta sa bahay ni Congressman Libiste sa Taal together with some lawyers. No, sorry, sir. So he showed you the video of the supposed text. Hindi pa. Yeah, sabi niyo po Thursday you met him. Yeah, yung video hindi pa pinakita noon. Ang sabi lang po niya sa inyo na may text exchange. Yes, Okay. tapos pinakita niya talaga. Oh, so he already showed you the text messages That text that message. Thursday. Okay. That Thursday. Sabi niya nga na naiwan sa kanya yung files na yon nung ginawa yung affidavit. Pero wala sa kanya yung affidavit. Yun ang sabi niya. So sabi ko, meron ka bang CCTV footages nung nangyari? Siyempre, yung bahay mo naman siguro may CCTV. Sabi niya meron. Kayong dalawa lang po ito. Kami lang dalawa. Pagkatapos nung tinawagan uli ako, ni Tapusin po natin yung kwento. Sabi mo, meron ba kayong CCTV? And Sabi niya, yes. Okay. Sabi ko, positive. hindi kailangan ipakita mo sa akin yon. Okay. Sabi niya, okay. So, kinabukasan ng umaga, involved na si Friday na to. Friday, Congressman Tino, diyan naman sa Ortigas, nagkita kami, pinakita niya na yung CCTV, pinakita niya uli yung messages, in-explain niya yung mga nangyari. Pero tatlo lang po kayo. Ano na kami noon? 4. Who's the other one? Yung isa kasama ni Congressman Levis. Tino. Tino, okay. So, Reneco. Oh, yes. Okay. So it was you, Congressman Erice, Ko, Tino, and Leviste. Yeah. Okay. Friday na po ito. Friday. Alright. Pagkatapos, di ipinakita, sabi niya, gusto niya kaming tulungan para ika nga hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung usapin sa substance po ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado na. So, actually, tapos na sa substance. Kaya lang, meron pang may committee deliberation pa. May vote na yung initial vote ng Tapos committee. Okay. magkakaroon pa ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ka ng affidavit. Sabi affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. So, nakita uli kami, sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. Ng mga congressman, marami na kami. So, pinakita niya uli. Tapos sabi niya, Sunday, Saan po yan? Yung marami na kayo? Noong una, Makati, Ortigas. Dito na sa Rockwell na. Yung Strawberry Umiikot Public namin na, okay. Rockwell na. Pero may naman, enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday. So sabi ko, di mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa... Parang pinaasya to ng pinaasya, no? Tungkol dun sa text message to kailangan may affidavit din lahat pati yung lahat ng ebidensya. Asa naman ka. Sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy kasi birthday niya noon, February 8. Pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa
East Ocean. Okay. Sabi ko, magre-reserve ako Sa ng isang ano po room doon. yan? Sa Rojas Boulevard, ang Papagal Avenue. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta kayo doon. So pagdating ko doon, ang sabi, parang atras na. Si Ayaw na. Congressman Levice. Kasi ayaw daw nung nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went to meet you that Sunday? Si Congressman Libiste. Only. Yes. And you were with? Four na lang kaming congressman. Okay. And for you, at that point, importante na yun kasi hinihintay mo yung affidavit. Okay. So hindi niya binigay. So, pero nag-effort pa rin si Congressman Tino during the plenary deliberation. Sinabi niya, kinonfirm ko naman. But before we go to that, Congressman, ano ho ang inyong naging pakiramdam after all those meetings? And then that Sunday, Congressman Levice said no more because supposed to be Adrian also said. Tinanong ko siya, ano ba ang talagang motibo mo? Are you trying to leverage with the government? You're using us? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. I'm just trying to protect the Versamines. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Sabi nila, there must be a proper time na lalabas sila. Kasi at one time daw, nagpunta si Leon sa isang bishop, Nako. archbishop. Nako. Present niya ito, ang parang indifferent yung Archbishop. archbishop. Really? So Supot pala tong archbishop na to. Bayot ka? Gago! Hindi, supot pala eh. Di ba? Wala pala eh. Ang dami mong sinasabi-sabi. Ngayon, wala naman pala. Bakit bigla kang urong? Bakit parang takot ka? Naku po, patay tayo dyan. Anyway, So yan mga kababayan, umurong na po si Congressman Liveste. Pero ito po, iba po yung naiisip ko kanina habang pinapanood ko mga kababayan. Inisip ko kasi kanina, di ba? Kasi yung negosyo ni Congressman Liveste is iniipit rin mga kababayan. So, at sabi nga, pinoprotektahan itong mga Bersamin. So, in proper time, sabi, di ba? Kailan kaya ang proper time na yan? Sa 2028 kaya, proper time na? Basta wag lang gugurgurin sila, di ba? Sa 2028, pwede yan, mga kababayan. Proper time na po sa 2028, okay? Alright, sabi po ng mga kababayan natin dito, patungkol po sa video ito mga karibin natin, sabi po ni Lito Salazar, kaya biglang lumobo yung SALN pagkatapos ng eleksyon. Ayan, tanga siya, magnanakaw, nasa Guinness na ang mag-ama. Na yan, the most corrupt government, aray ko po. Sabi naman po dito ni Vesta Pansa Corbella, wag na magtanong kasi siya ang mastermind. Ayan. Napakarami pa pong komento dito mga kababayan, pero ayan, halos lahat ay naggalit, no? At sumasabog sa galit dito sa administrasyong ito. Ayan mga kababayan, ano po ngayong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karibin natin at palike po ng video ito mga kababayan, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.